my beloved Boss Mike Severa. Bastos talaga tong mga ito. Bastos etong grupo ni Duterte, bastos si Kibuloy, hindi na nila nirerespeto ang Kongreso. Yan, yung pagdinig dyan. Sa Kongreso ba yan, Boss Mike? Diba? Yun yung pag ano dyan sa Kongreso, na iniimbitahan sila para magpaliwanag patungkol dito sa gentleman's agreement nila ni Xi Jinping. Bakit? Natatakot? Kala ko ba malakas ang loob? Pagka ba ang investigasyon sa Pilipinas dadalo? Kahit saang korte. Kahit saan, anong patawag basta Pilipinas. Bakit ngayon pinatawag si Digong? Wala nga. Sige, tuloy. Bakit? Hindi dumalo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Wala ni isang opisyal ng Administrasyong Duterte ang dumalo sa Joint Committee hearing ng Kamara tungkol sa umano'y gentleman's agreement ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Ayan na. Hindi. London. Chinese President Xi Jinping. Ikinadismaya ito ng mga mambabatas. Nakakaramdam po ang inyong lingkod na parang umiiwas yung ating mga opisyales ng nakarang administrasyon. Huwag silang umiwas sa usapin na ito dahil isang malaking isang malaking usapin lalong-lalo na patungkol sa ating soberanya at national territory. Akala ko ba gusto niyo ng kaliwanagan? Akala ko ba gusto nila ng maayos para maliwanagan ang isipan ng taong bayan? Diba? Bakit ngayon mga kababayan? Bakit wala? Bakit hindi dumadalo itong mga hinayupak na mga grupo ni Duterte na to? Bakit? Di ba kayo nagtataka? Sigaw sila ng sigaw. Para kami sa bayan! Mahal namin ang bansang Pilipinas! Ipagtanggol ang watawat ng Pilipinas! Protektahan ang konstitusyon! Pero bakit wala? Hindi sila sumusunod sa konstitusyon. Hindi sila sumusunod sa batas. Nadalhan ng imbitasyon sina dating Defense Secretary Delfin Lorenzana, dating National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. at dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Pero tanging si Medialdea lang ang nakapagpadala ng sulat at kinatawan na nagpaliwanag. Meron pang palubag. Lahat sila inimbita, yun lang kay Medialdea lang ang may sulat. Yun, yung pampalubag, may sulat ako okay na. Para masabi lang, Liwanag na may nauna ng commitment ang dating kalihim. Kahit na buong magdamag tayo magtanong rito, yung mga Coast Guard, whoever the resource persons are here, could not answer our questions. Correct. If it needs to be, then we will use our powers under the Constitution to compel them to come here. Panawagan din ng ilang kongresista. Imbitahan mismo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan na! Kahit na magtinginan sila maghapon, magdamag dyan. Magtinginan sila. Wala naman yung mga tatanungin. Yung mga pangunahin na resource person. Diba? Oo. Ngayon, ano nga gagawin nila? Ano iimbestigahan nila dyan? Binabastos kayo sa Kongreso. Siyempre, sabi ni Duterte, huwag kayong pumunta dyan kasi pag pumunta kayo dyan, pupunta ako. Leticia, isama na rin sino? Si Cayetano. Di ba? Sige, pasok. Si Cayetano, playing safe na yon. Ayun. Parang linta na yon. Sa puwet ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo naman yun, linta yun eh. Kung sino nakaupo, tandaan ninyo, nandoon yun, nakasipsip. Maging ang kanyang dating mga tagapagsalita na sina Salvador Panelo at Harry Roque. Ay! Baka yan! Sama nyo yan! Pero
ayon sa chairperson ng National Defense and Security Committee na si Raul Tupas, There is no need to invite the former president as long as nakukuha naman yung information coming from the current policymakers as well as yung sa former. nagbaba na ng show cause Hindi! order. Papuntahin nyo si Digong. Ay, paalala lang ha, kayo ba'y kumain na? Ako, bago ako nag-live, kumain muna ako. Oo, ulam ko mani. Mani lang, nilagang mani. Sige, tuloy. Tingnan mo, wag daw isama. Ano? Okay, pero ayon sa chairperson ng National Defense and Security Committee na si Raul Tupas, There is no need to invite the former president as long as nakukuha naman yung information coming from the current policymakers as well as yung sa former. nagbaba na ng show cause order ang komite Kita nyo, bakit hindi? Bakit hindi? Isama nyo yan si Digong. Hindi pwedeng ganun mga kababayan ha. Hindi tayo papayag. Hindi, maning may buhok. Ay naman, di ba may maning kalbo, mayroong maning may buhok, syempre. Alam ka naman may maning kalbo, tapos walang maning may buhok. Di ba yung may balat, yun yung buhok, tatanggalin mo yun, yung balat. Yung balat na kulay pula, tapos yun. Okay na, maliwanag ha? Diba? Magpaliwanag sila Esperon at Lorenzana sa hindi nito pagdalo. Samantala, nanindigan ng dating commandant ng Philippine Coast Guard na walang sinabing gentleman's agreement sa kanila tungkol sa West Philippine Sea. During my time, from 2016 to 2022, we have not heard of any gentleman's agreement between the two presidents. Kita nyo, itinago rito na merong gentleman's agreement. Anong klase yan? Otherwise, it could have been cascaded down to us as the forefront agency in our quest towards protecting our sovereignty and sovereign rights in the South China Sea and West Philippine Sea. Ang malinaw Meron lang akong kakausapin. Wait lang. person ng National Defense and Security Committee na si Raul Tupas, There is no need to invite the former president as long as nakukuha naman yung information coming from the current policymakers as well as yung sa former. nagbaba na ng show cause order ang komite para magpaliwanag sila Esperon at Lorenzana sa hindi nito pagdalo. Samantala, nanindigan ng dating commandant ng Philippine Coast Guard na walang sinabing gentleman's agreement sa kanila tungkol sa West Philippine Sea. During my time, from 2016 to 2022, we have not heard of any gentleman's agreement between the two presidents. Otherwise, it could have been cascaded down to us as the forefront agency in our quest towards protecting our sovereignty and sovereign rights in the South China Sea and West Philippine Sea. Ang malinaw ayon sa Justice Department, kung meron man daw kasunduan ng dating administrasyon sa Chinese government, ito ay rescinded o pinawalang bisa na. Kaya naman nanawagan ang Philippine Coast Guard na tapusin na sa lalong madaling panahon ang pagdinig dahil nagdudulot lang daw ito ng pagkakawatak-watak sa mga Pilipino. Ay, hindi! Hindi pwedeng ganun, ha? Naloko na. Diba? Itigil na. Itigil na. Pagka ang mga Duterte ang gumagawa ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino, okay lang. Kapag iimbestigahan si Duterte dahil sa ginawa niya na nagresulta ng kaguluhan at hindi pagkakaunawaan at pagkawatak-watak dyan sa West Philippine Sea, okay lang? Ganun ba yun? Teka muna, hindi pwede, di ba? Hindi pwede. Oo, hindi pwede. Papayag ba kayo? Papayag ba kayo? Papayag ba kayo? Anyways, mga boss, papayag ba kayo na ganun-ganun na lang? Kaya nga nagkakagulo sa West Philippine Sea. Hindi nila pinaglaban yung pinanalo natin sa UNCLOS. Di ba? Bakit ngayon? Kailangan wag nang pag-usapan. Ganun ba yon? Parang may mali, di ba? Di ba?
Girl or boy, bahala kayo mag-isip. Di ba no, mga kababayan? Oh, payag ba kayo nun na itigil na yan at baliwalain na lang? Ay, hindi pwede. Oo, dapat nga, ungkatin dyan yung pogo eh. Dapat nga, ipatawag si Duterte eh. O ano nangyari? Kala ko ba malinis ang pogo, Duterte? Bakit ngayon? Ano nangyayari? Oo, may mga pagkabayas pa. May baby ka. Oo, yung baby ko. Oh, anyway, mga boss. Oo, alam nyo na. Ulit, ha. Oo. Mike Cervera po, laging nagpapaalala. Maraming salamat sa inyo nga pala sa pagsamang muli. Mike Cervera po, laging nagpapaalalang mahalin natin ang ating jowa. Ipagdasal natin na hindi mabunganga. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike